Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa katanungan na kung bakit nga ba ang Pilipinas ang napiling pagtaguan ng Yamashita Treasures. Ito yung napakaraming nalikom na ginto dahil sa World War II. At bakit hindi ibang bansa ang pinagbaunan nito? Well, atin yan tatalakayin dito sa bidyong ito, courtesy of Absical Treasures. Ang Yamashita Treasure ay isa sa pinakadakilang treasure hoard na kilala sa buong mundo. Sa halaga ng pera ngayon, ito ay kumakatawan sa mahigit $100 bilyong kung ating ikukumpara ang halaga ngayon. Ayon sa kwento, ang hindi kapanipaniwalang kapalaran na ito ay naipon mula sa mga pagkalikom at pagnanakaw ng mga Hapones sa buong Asya noong World War II. Para sa isang baguhang treasure hunter, ang paghahanap ng mga ginto ay naging isang panghabang buhay na kinahuhumalingan noong ika-20 siglo. Ang alamat ng ginto ng Yamashita ay isa sa mga pinakadakilang kwento ng pagnanakaw sa panahon ng digmaan sa kasaysayan ng mundo. Pagsapit ng 1942, matagumpay na nasakop ng hukbong imperial ng Hapon ang buong Timog Silangang Asya. Habang sila ay patuloy sa pagsulong, walang awa nilang hinalughog ang bawat mga bansa upang likumin at pagnakawan nito, na isa sa pinakamalaking pananakop na nainiulat at walang kapantay sa kasaysayan ng militar. Ayon sa kwento ng The Golden Lily Story, ay talagang ito na yung plano ng Japan na magdeklara ng giyera para mapalagi nila ang kanilang kalupaan, ang teritoryo, ang nasakupan ng mga karagatan kapag sila ay nanalo dito. At hindi lang yan, ang pangalawang plano ay likumin, kunin, nakawin ang lahat ng ginto, kayamanan, pera ng lahat ng bansa sa Asia Pacific. Para ito ay dalhin pabalik sa Japan, para ang Japan ay magiging number 1 sa buong mundo, hindi lang sa lakas kundi sa kayamanan. Balik tayo sa video ni Absical. Ang mastermind na namumuno sa palihim na operasyong ito na pinangalan ng Golden Lily ay sinasabing si Prinsipe Chichibu na kapatid ng emperador. Ang taong ito ay napakatalino. Si Prinsipe Chichibu ay isang perpektong pagpipilian upang pamunuan ang grupo na tinatawag na Golden Lily dahil hindi lang siya isang militar, siya rin ay isang iskolar ng Oxford at nagdala ng napakamaraming parangal. Dahil sa kanyang pagkamalikhain at malawak na pag-iisip, siya ay inatasan upang pamunuan ang mga plano kung paano ang gagawin sa mga komplikadong proseso ng pagnanakaw at pananakop sa buong Timog Silangang Asya. At ayon sa kwento ng The Golden Lily, itong si Prince Chichibu, kapatid mismo ng Emperor Hirohito ng Japan, ay siya talaga yung inatasan diyan na departamento, ang Golden Lily Department. Yan ay inatasan para kolektahin, kunin ang mga kayamanan at sila na rin yung magtatago nito. Si Prince Chichibu ay isang napakatalino rin yan kasi Oxford nga. Katulad din ni Yamashita, si Yamashita ay nag-aral din sa United States ng kursong military, especially sa naval, yung pangdagat. Kaya ang World War II ay ito na yung pinaka maraming nanakaw na ginto at kayamanan na giyera. Ang World War I na hindi gaano silang tumitingin sa mga kayamanan, pero sa World War II ay pinagplanuhan talaga ito. Ito yung The Golden Lily Network, kung saan ang kasama dito ni Chichibu ay mga Japanese mafia. Yung sila Mikasa, yung Tagama ba yun? Basta yung leader ng Japanese Yakuza ng kapanahonan na yun, yun ang isa sa mga tauhan ni Chichibu kasi magaling ang Yakuza sa ganyang mga gawain. Okay, so napakaganda ng bidyong ito ni Absical Treasure kasi malinaw yung kanyang mga footage. Kaya atin ito panoorin mga katiyats. Ang mga operatiba ng Golden Lily ay ganap na pinagkukuha at pinaglilimas ang lahat ng kayamanan mula sa lahat ng mga bansang nasakop nito. Halos walang iniwan ang mga ito hanggang sa sentimo. Hindi lamang ginto at pera, maging ang mga bangko at institusyong pinansyal. Kabilang din dito ang mga museo, templo, art gallery, rare books at anumang bagay na may halaga. Ayan.
Alam nila ang tungkol Kompleto. sa mga kayamanan na nakatago dito at kung saan ang kinaroroonan ng mga ito. Alam din kung magkano ang halaga ng mga kayamanan. Ang pananakop at pagnanakaw ng mga kayamanan ng Golden Lilies ay napaka-komprehensibo, na na-target pa nila kahit ang kasulok-sulukan ng mundo ng mga gangster. Bilib ako dito sa footage na ito ni Absikel. Kasi ang iba dito ay hindi nyo makikita sa YouTube. Talagang pinagpaguran to ni Absikel para i-upload sa YouTube ang mga footage. At karamihan dyan ay original. World War II talaga. Mga Japanese na naghakot ng box-box na kayamanan. At dyan makikita natin karamihan ng box ay gawa sa palo-China na kahoy. Kaya pwede rin. Ang palo-China kasi yan ay heat-treated yan. Parang sinusunog yan na half na pagkasunog. So hindi gaano siyang nalalata kasi sinusunog. Kaya kung mahukay nyo ang mga palo-China boxes, ay makikita nyo pa rin na kahoy pa rin yan. At hindi siya parang nagiging lupa. Makikita pa rin na ang grano ng kahoy na yan. Palo-China. Yan ang ginagamit noon para gawing mga boxes for gold bars na tinunaw ng mga Hapon. Pero yung mga iba na hindi sa Emperor, nilalagay na yun sa mga sa mga drums, sa mga ammunition boxes. At ang mga gold bars, kung makita nyo dito sa susunod na itong susunod na video, ay makikita nyo ang mga gold bars na sinasabi ko na hindi ganong makintab, medyo rough siya, bagong tunaw, at nilalagyan lamang ito ng mga numero. Na kahit ang black market ay hindi pinalampas at pinagkukuha ang lahat ng mga bagay na may halaga nito. Ang pagkakaroon ng laki at hugis ng kayamanan na ito, ang misyon ng Golden Lily ay hindi pa dito nagtatapos. Kailangan nilang maiuwi ito sa bansang Japan sa lalong madaling panahon. Dahil sa iba't ibang hugis at laki ng nakuhang kayamanan, una nilang tinunaw ang ginto upang madaling ilipat ito. Ngunit ang pagtunaw na ito ay nagsisilbi rin sa pag-antala sa mga mas malalim na layunin. Okay, so ito na yung Ang mga ginto ay pagtunaw ginawa na may selyo at masasabi mo kung saan ito nanggaling. Ngunit dahil ito ay muling tinunaw, ang pagkakakilanlan nito ay mahirap malaman kung saan talaga ito nanggaling. Okay, ito yung dahilan kung bakit karamihan ng Yamashita treasures ay wala ng marka kung saan nanggaling. Yung may mga marka na Sumatra, Java, Cambodia, bihira lang ang mga ganun. Medyo sa nakakoleksyon lang. Pero ang karamihan ng ganun, kahit na may marka ng mga Sumatra, Java, tinunaw pa rin yun. Pinatunaw ng Emperor para hindi makilala, hindi mahalata na ninakaw nila ng mga ginto. Kaya karamihan ng scam na mga gold bars ay may marka na Sumatra, Cambodia, Java. So kung ganun na may mga marka pa rin, ay magdalawang isip na kayo. Kasi ang talagang mga gold bars ay mga tinunaw na. At nilagyan na ng tatak ng Hapon. Kung nakita nyo dito, ay nilagyan nila ng kanilang sariling silyo at numero na serial number. Kaya pinagplanuhan na lagyan muli ito ng panibagong selyo ng Japan. Sa pagkakataong iyon, ang selyo ng mga gold bar ay natataka ng gawang Japan na talaga sa Japan galing na ang mga ginto. Ayan mga katiyat. So yan ang sinabi ko na Dory bars. Ang Dory bars ay hindi yung ginto na makintab. Ganyan lang ang itsura ng Dory bars. Kasi yun ay halo-halo ng mga carats. Merong 18, 16, 20, 22, 24. Kaya hindi siya pure 99.99% gold ang Dory bars, ang Yamashita gold bars. Kaya mabibigat siya, may bigat na 15, 20, merong 30 kilograms, at hindi siya yung standard na 6 kilograms. Ang ganitong klase, itong hindi pa siya napakintab. Dory bars ang tawag nga sa kanya. So yan ang itsura. Kung sino man ang gustong makakita ng Japanese gold bars, ito yung itsura niya. At hindi siya dilaw. Pagkatapos nito, markahan nila ng serial number, ay kanila itong pipinturahan ng itim or alkitran. Ang mga ninakaw na ginto ay dinadala sa Pilipinas para doon ito iimbentaryo at muling ipapadala sa Japan sa pamamagitan ng mga barko. Ayan.
Napili ang Pilipinas bilang sentro ng transportasyon ng Golden Lily dahil ito ay halos nasa gitna ng Imperyong Japan. Ito na yung rason, ang ating titulo kung bakit ang Pilipinas ang pinili na gawing depository or pansamantalang pagtaguan ng mga treasures ay dahil sentro nga siya sa Pacific at accessible siya at isa pa niyan, ang maganda ay maraming isla. Kaya nga sa mga isla nila ibinaon kasi kung sa mainland ibabaon yan ay madaling mahanap. Kung isla-isla, sa dami ba naman ng isla, 1,700 islands, ay talagang mahirapan ang maghanap niyan. Kaya yan ang unang taktika nila para hindi ma-recover ng iba, ay nilalagay sa matataas na bundok, sa mga isla na hindi pa na mapa ng mga isla, uncharted island. Kaya hanggang ngayon meron pang mga isla na hindi pa rin nakuha ang kayamanan. Para sa unang taon ng operasyon, ang network ng transportasyon ng Golden Lily ay tumatakbo tulad ng orasan. Ngunit pagkatapos ay ang pag-ikot ng digmaan, noong Hunyo taong 1942, nagtagpo ang mga puwersa ng Hapon at US malapit sa maliit na isla ng Midway sa Pasipiko. Sa loob lamang ng 4 na araw, nilubog ng mga puwersa ng US ang 5 barkong Hapones. Sinira nila ang 270 sasakyang panghimpapawid at pumatay ng 3,500 na sundalo. Ang mga Hapones ay nawalan ng kontrol sa karagatan. Ngayon ito ay masyadong mapanganib para sa kanila na ipadala ang ginto sa bansang Japan. Kailangan nila ng isang bagong plano. Kaya inatasan nila ang pinakamagaling sa labanan at madiskarteng general na si Tomoyuki Yamashita. Dito na pumasok ang pangalang Yamashita Treasures. Pinangalan kay Tomoyuki Yamashita ang kayamanan kasi karamihan ng itong Imperial Treasure Site, ang karamihan niyan, halos kalahati ay kay itong Tomoyuki Yamashita. Siya yung nagbigay ng instruction kung paano ibaon yun. At ang iba noon, ang iba naman ng mga treasure site ay inatasan si Prince Takeda, kapatid pa rin ng Emperor yan, na siya rin ang mamahala ng itong engineering brigade. Ang engineering brigade, yun ang ginagamit nila Yamashita na maghukay, gagawa ng mga bunker kasi sa construction yun, ang engineering brigade army. Kaya isang batalyon ang gumagawa ng bawat site. Kaya yan, talagang secured, mahirap hukayin, matibay, at hindi madaling buksan ang mga treasure vault na gawa ng engineering brigade. Kaya ito na si Yamashita, General Tomoyuki. Dahil sa hindi mapapantayang track record nito, walang sino man sa mga ito ang hihigit sa mga karangalan at reputasyon na nakakamit nito. Si General Tomoyuki Yamashita ang naatasan upang magplano sa mga kayamanan. Ang mga ginto ay naipit sa Pilipinas, siya ay naatasan upang gumawa ng isang himala. Ayon sa kwento, sinabi sa kanya na itago ang ginto pansamantala hanggang sa ito ay ligtas na ilipat. Natukoy niya ang 175 na angkop na pwedeng pagbaunan sa mga ginto sa bansang Pilipinas. Ito ay hahawakan nila at proprotektahan ang ginto hanggang sa muling manalo ang mga Hapones laban sa mga US, at napatunayan na ang bansang Pilipinas nga ang perpektong lugar upang pagtaguan ng mga ginto o kayamanan. Ayan, narinig niyo ba yung sinabi na 175, 175? Yun ang treasure site. Yun karami. 175 Emperor Treasure Site, hindi kasama yung mga binaon lang ng mga lieutenant, ng kapitan, ng major, ng isang sundalo. Yung individual soldiers treasure, iba yun. Napakarami din noon pero kukunti lang sila. Kukunti lang ang binaon. Pero itong Emperor Treasure Site, ito yung mga tinatawag ko na General Treasure Site. Kompleto siya ng mapa. At meron siyang giveaway, merong medium deposit, at merong bunker or big deposit. So depository talaga. Ayon sa estimate ng mga treasure hunters, ang laman ng bawat Imperial Treasure Site ay meron humigit kumulang 40 tons. 40 tons of gold ang laman ng bawat Imperial Treasure Site.
multiplied by 175, ang lalabas diyan ay 7,000 metric tons. 7,000, 7,000 na metrikong toneladang ginto ang lalabas. Hindi pa kasama yung binaon nga ng mga corporal, ng private, ng captain, ng colonel, ng lieutenant, ng individual soldiers. Hindi pa yung kasama. Ang 7,000 metric tons ay tanging sa emperor lamang yun. Kaya napakagaling, napakaganda ng kwentong maalamat na ito ng Yamashita Treasures na narito lamang sa Pilipinas na atin hinahanap sa ngayon. Itinago nila ito sa pinakaliblib na lugar na bahagi ng buong Pilipinas na karamihan ay sakop ng kabundukang lupain at makakapal na gubat. Na kapag nagawa na ang mga tunnel na ito, magiging imposible na makita ang anumang mga bagay na nabaon doon dahil sa bilis ng paglago ng mga kagubatan. Si Tomoyuki Yamashita ay nag-utos ng mga detalyadong mapa na gawin ang eksaktong lokasyon ng bawat treasure vault at ang bawat mga mapa ay maingat na naka-encode. Ayan, ang mga mapa na ito, karamihan nito ay gawa sa rice paper na coated with wax. Nilagyan ng wax yung papel para kahit na mabasa ay hindi malalata. At ang mga kopya niyan or mga Xerox ay ginawa rin hindi sa papel kundi sa mga tela. Kaya merong mapa na gawa sa tela pero yung original, yung sa emperor, yung ibibigay sa emperor ay red wax. Meron daw ang papel ay parang red brown ang kulay dahil sa wax, red wax. Yun ang sa emperor at yung Xerox nga niyan ay yung nandun sa tela. Ang tela kasi ay hindi napupunit kaya sa tela nila ginagawa. Ngayon magtaka tayo bakit ang pangit ng pagka-drawing ng Japanese treasures. Pangit nga siya. Siguro hindi nga sila magaling mag-drawing pero eksakto ang mga bearing nito. Ang mga direksyon, ang mga landmarks, ang topography ay makikita pero hindi nga lang realistic ang pagka-drawing nito. Kaya akala ng iba ay gawa-gawa lang ang mga mapa na ito. Ang mga mapang ito ay gawa sa isang lumang Japanese dialect na tinatawag na kanji. Isang wika na nasa pagitan ng taong 1,500 at taong 2,000 na gulang. At walang topographical na referensya sa mga ito. Ginamit nila ang mga lumang character upang kumakatawan sa ilang mga landmark. Maliban sa mapang ito, ay ang komplikadong code, na ang mga kahulugan ay mayroong higit pang mga pagkasunod-sunod nitong seguridad. Ayan, yan ang sinabi na ang kahulugan ay mayroong pang pagkasunod. Ibig sabihin, kapag may sign ng turtle, ay hindi pa yun ang final. Meron siyang tinuturo na pangalawa. Example, yung turtle head, nagtuturo sa isang bato doon, kahugis puso. So, pwedeng doon na sa pangalawa. Hindi ka agad sila nagbigay ng ganitong marker at dyan ka na maghukay. Meron palaging pangalawa o pangatlo. Kaya yan ang seguridad na hindi matagpuan ang treasures. Kasi kailangan pa ito ng isang pointer na magtuturo sa isang marker. At kung ang una mong makita ay yung marker na naroon ang item, swerte ka. Kung makita mo yung una, ay nagtuturo pa yon sa pangalawa. Kaya kung hukayin natin ang harap ng pagong, wala talaga. Under the pagong, wala pa rin. Dahil meron nga siyang tinuturo na pangalawang marker. Napakaganda ng kwento ng Yamashita. Hindi lang ito urban legend, hindi lang siya ito'y isang alamat, kundi totoo talaga na merong mga treasures ng World War II na ibinao ng Hapon dito sa Pilipinas. Kitang-kita natin dito sa footage, ito'y original footage ng mga gold bars na hinakot ng Hapon. At hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. God bless us all at maraming salamat.